Magandang umaga mga kamamaw. Nandito tayo ngayon sa 8th Street. At syempre papasyalan natin ang ayan na. Ito yung opisina nila yan. Mortgage Group Royal LePage. Tara, pasok tayo. Mga kamamaw, nandito tayo sa main office. Mamaya may interviewin tayo yung interview natin si ate. So ngayon nabigyan tayong chance na ikutin natin tong office. Pilibigyan naman tayo. So pakita ko lang sa inyo yung sa office ng Royal LePage. Pakaganda mga kamamaw, na maaaring pwedeng ito'y maging pagkakataon nyo para matupad yung mga pangarap nyo. Mga kamamaw, ganda ng opisina nila. Yan. So yan yung yung company. Ganda mga kamamaw, grabe. Nakaka-overwhelm kasi nga napagbigyan tayo napamasyal o ikutin tong So yan mga kamamaw, simulan na natin ang interview kay Ate Ninita Armstrong. Yan, what's up mga kamamaw? Nandito tayo ngayon sa Royal LePage Yes. Bar City. Actually, meron tayong guest. Yung guest natin ay isa sa pinakamatagal na realtor dito sa Saskatoon. At the same time, napakarami na niyang pamilyang natulungan when it comes sa kanilang mga dream house. So, nandito ako, kasama ko si Ate Ninita Armstrong. Hello po, ate. Hello. Hello. Kamusta po, ate? Okay lang. Good to be here. Yeah. Actually, si Ate Ninita talaga, parang nasa 8 years ko na siyang kakilala, pero hindi kami totally nakakapagkwentuhan, say hi, hello lang pag nagkakasalubong lang sa kung saan man dito sa sulok ng Saskatoon. So, nandito tayo ngayon para i-share ni Ate Ninita yung buhay niya dito sa Canada. Yes. Ito, may mga nakahanda tayong tanong. So, ito, Ate Ninita, simulan na ba natin? Sure. Okay, simulan ko na po. Ano po ang una nating tanong is, how long you been here in Canada po? Okay, yeah. I came to Canada in 1992. Yeah. Yeah, so that's how So, many years? tagal na. 33 years. 33. So, napakatagal na mga kamamo. So, syempre ate, tanong ko lang din, ano po yung panahon nyo nung 1992, yung masasabi nyo about when it comes dun sa immigration dito sa Saskatoon, kukunti lang talaga ba yung mga Pilipino? Kukunti pa. Hindi pa kasi dami ng sa ngayon. Kasi simula lang na mag-open up yung SINP, yung nominee program, talagang doon dumami ang tao. But nung panahon namin, 33 years ago, hindi pa ganun karaming Filipino. So talagang ate, yung ibig sabihin kung mag-a-apply ka ng dito sa Canada dati, it should be like parang kontrata talaga siya na from Philippines na yahanap ka talaga ng employer. Diba? Yes. O kaya naman yung kagaya sa case ko, Opo. I came from Singapore Oh, actually. I see. So cross-country ako. Yes. Yeah. So kasi minsan kadalasan inaano natin kasi sa vlog ate yung when it comes ngayon na mga pagbabago dito sa immigration ngayon, sobrang higpit na. Yes. Para at least yung ibang tao na isi-share natin ay naririnig nyo ka na iba yung way of application nung time na ate nung dumating siya sa mga panahon ngayon. Sa panahon ngayon, variety na siya ate, marami na siyang choices na when it Correct. comes sa Noon usually is mga talagang contract workers. Oo, yun. Yeah, nung panahon na yun. Tsaka talaga skilled talaga ate, no? Hindi Oh, siya yeah. makakapasok ng Correct. na parang sa food counter attendant ka lang, mga ganun. So, ganun kahigpit dati. Pero, yung way of ate na pwede mo kunin yung pamilya mo dati, mas malaki yung chance na pwede ka makakuha ng mga kamag-anak mo. Oo, madali din. Basta family members mo, yung let's say yung parents mo, yung mga anak mo, madali din. Opo. Pero yung sa mga kapatid dati, matanong ko lang. Hindi so masyado. wala rin pala. Yes. Ngayon lang talaga madali na mag-sponsors kasi dahil nga doon sa nominee program. Oh, I see. Yeah. So, ayan, narinig nyo kay ate. Ito ate, may isang extra question dito ate. Yeah. Na tag dito. How long you been dito? Live In real estate. Yeah, in real estate po. Yeah. So, I started, when I took my course, 2012 yun. Okay. And then I got my license noong 2013. So, yeah. So, ate, syempre sa mga na-experience natin, di ba? Syempre, usually,
karamihan po ba ng mga nagiging kliyente niyo is mga Pilipino po ba? Majority, I Okay would po. say siguro mga 70%. O I see po. Yeah, pero meron din ako mga ibang clients na ibang lahi. Like Asians and puti. Actually, hindi lang sa parang chismis or something. Talagang balita si Ate Ninito talaga. Pag humawak talaga ng kliyente, para kayong package mga kamamo, ganun ka-fragile, ganun kanya iingatan. Talagang from time to time talaga, even kung busy si ate, nasi-share ko na lang ate kasi talagang, kumbaga nakaka-proud para sa akin na ilagay kayo sa vlog upang malaman ng mga tao na isa si Ate Ninita dun sa talagang realtor dito na talagang tutulungan kayo kung ano ba yung budget nyo, kung hanggang saan ba yung kaya nyo sa pagkuha nyo ng bahay. Talagang tutulungan ka niya, i-update ka niya from time to time kung ano yung mga available na dito. Yeah. So ito ate, susunod natin yung second question. Itong third question natin. What do you find satisfying working as a realtor po? Talagang kakaiba. Yung when you make that deep connection with your client, minsan nga, I ended up na nagiging good friends ko pa yung aking mga clients. Mag-start lang yan sa client-realtor relationship. Yeah. Then, habang tumatagal, nagiging close friends na kayo. So, that deep connection ba? And the satisfaction na maalam mong happy yung clients mo. Kaya kapag nakabili sila ng bahay, they're very happy. Talagang paparamdam nila sa akin na, oh, ate, thank you so much. You know, I found the dream house. O yung talagang hinahanap namin. So, yun yung satisfaction talaga na. I know na my clients are happy. Yan, di ba? Ate, what qualities make you a good real estate agent? Oh boy. No, I think yung listening. Okay po. Listening and then understanding kung ano yung needs ng client. I think that's what makes me stand out. So talagang I really listen and I work harder to yung yung maibigay ko. Yung kung ano talaga yung hinahanap nila. Oo. So again, yung connection ko rin. Saka Kailangan. iba rin talaga ate yung yung tinatawag nating language barrier talaga, di ba? Correct. Kaya sabi ko nga, kasi nga ako Pilipino ako, even marunong tayo, hindi tayo magaling mag-English, pero kung talaga ang kausap mo is Filipino rin, mas mabibigay mo ng detalyado o ma-explain mo, Kung ano mas yung kailangan maayos, mo. mas maintindihan ni realtor tsaka ni client kung ano ba yung gusto nila at ano ba yung talagang magsasalubong yung ano nila. That's right. Kaya mas maganda pa rin, kaya usual talaga ate, minsan even na yung pag mga importanteng mga usapan, mas gusto ko pang Pilipino kausap. Correct. Kasi pag puti, hindi natin masasabing, hindi naman tayo nag-ano, kumbaga nandun tayo sa point na even na kahit mag-explain sila, kahit ipaliwanag nila ng maayos, minsan hindi naman natin talaga nakukuha 100% nakukuha ang ibig sabihin. yung exactly yung sinasabi. Correct, Kung magugulat ka na lang na eventually, Iba pa rin understand iba pa rin mo. pagkakaintindi ko. Wala na, nakapirma ka na, nakakuha ka na lang. Iba pa rin pag Pilipino, bago mo pirmahan yan, detalyado, alam mo lahat ng mga... Na-explain sa'yo in your own language na talaga naintindihan mo. Yeah. That's true. Yan, ito ate. What can you advise to those potential buyer who might want to buy in the future? Oh, yeah. Importante yan. Let's start siguro sa credit score. Okay po. Kailangan iingatan yung inyong credit score. And una, how to get the credit score? Kailangan muna mangutang ka. Oo, tama. Ganun dito Kailangan mo na mag-apply ka ng credit card, MasterCard, Visa. And then, mangutang ka, but remember, you have to pay it in full before the due date. Kasi that's how you rake up your credit score. And then, kung maganda ng iyong credit score, kailangan ingatan mo yun. Huwag kang mangutang naman ng hindi mo mababayaran. Like, yung madidelay ka sa payments. At saka, ang isang number one na nakakapagpababa din ng credit score is yung when you jump around. Let's say, nag-apply ka ng mortgage. And nagpunta ka sa isang lender. Let's say RBC. Hindi ka na-approve sa RBC. Then you go to another bank. Kasi gusto mo mag-apply talaga So punta ka ng ibang lenders. So every time they pull out your credit score, nababawasan yung scores mo. So make sure that you protect your credit score. Yun yung number one. Pangalawa is of course, kailangan ng income.
kailangan mas maganda kung 2 household income. Oo, kasi pag isa lang, mababa lang credit score. Ang credit na ma-approve sa'yo. And then, patatlo, yung mga liabilities. Ingatan yung mga brand new cars. Oo, kasi pag may sasakyan na, mahirap makakuha ng bahay. But kapag may bahay ka na, you can buy any vehicles na gusto mo. Pero laging I advise na unahin nyo ang bahay. Kasi, siyempre nag-appreciate ang value ng bahay. It's a good investment. So, yeah, yun may advice. So, yun, di ba? So, advice ni ate talaga na kailangan, hindi lang isa ang credit card na kailangan marami. Yeah, huwag din namang marami. Ano yung advisable mo ate? Sa tingin ilang credit card yung pwede? 1 or 2. 1 or 2. Yeah, pwedeng isa, ang importante meron kang bank card, yung nagaling sa, kung saan ka nagbabangko, mas maganda yun. And then kung meron kang, let's say, yung isang commercial, let's say, Walmart or Canadian Tire. Basta, ang key is to borrow but paid off before the due date. Okay. Yeah. Yeah. So, may mga rin kasi atin, may mga na-interview rin tayo dati, dagdag ko na lang din dito, na parang on the 25th ata of the month. The 21st. 21st pa, 21st. Yes. Kailangan mabayaran mo yung yeah. Correct. So, yun, di ba marami tayong bagong idea, lalo na sa mga tao katulad mo na nagpaplano na bumili. Lalo kung nandito ka sa Saskatoon, don't forget the message, Ate Ninita Armstrong. Correct. Lalagay ko na lang dito sa screen yung phone number, and then all the contact information na pwede niyo siyang i-message. Yes. Yeah. 306-241-8088. Okay, yan. So ate, what can you advise to homeowners who might want to sell their homes in the future? Oh, yeah. Isa rin yan. Importante din yan. Una, I want to mention na if you're planning to sell your house, you can let me know and I do a free home evaluation. Okay. Tapos, tawag doon, keep track ng iyong mga renovations kasi kailangan yun pag magbebenta ka ng bahay. So, kailangan mo pinalitan yung bubong mo. We need to find out kung kailan mo. Right. So, nagpalit ka ng bintana. So, make sure that you keep track of the dates kung kailan kayo nag-upgrades ng mga bubong and windows. Tapos nga, upkeep nyo yung bahay nyo. Kasi to retain the value, kung ang bahay mo ay nabili mo ng bago, kailangan i-maintain mo siya. Huwag mo siyang pababayaan para ma-retain mo yung value. And then if you need to do a renovations naman, then make sure na you keep records of the date. So, yeah. Tsaka isa pa, idagdag ko. If you're buying a home, ang importante sa lahat is location. Kasi kahit na anong ganda ng bahay mo, if you are in a not desirable area, hindi masyadong mag-a-appraise yung bahay mo. But if you are in a better location, hindi ka talaga magiging happy ka sa magiging return ng bahay mo in the future. When it comes to selling your home, iba talaga yung you're in a better location. Kaya, laging advice namin realtor, if you're buying a home, location. Importante talaga yan. Tanong ko lang ate din, siyempre sa mga naging kliyente nyo, siyempre katulad yan na-advise nyo yun, di ba? May mga gumagawa talaga na, siyempre yung mga, sabihin natin yung medyo may kaya sa buhay na nakakayanan nila dito. Nagagawa ba nila na parang like may bahay na sila, bumibili pa sila ng ibang nila? Correct. So investment or... Yes, investment o kaya naman they just want to move to a bigger home. Yeah. Pero instead of selling yung original home nila, pinaparentahan na lang nila yun. Yeah, you can. And then, pwede kang magbumili kahit ilang bahay. Basta 5% pa rin ang down payment. Basta yung bibilihin mong bahay will be your primary residence. Yeah, so kahit ilang bahay ang bilhin mo, pwede. Kasi may mga Pilipino rin talaga tayong kakalala na mga ganyan na kumbaga ba, sabi nga nila, number 1 talaga kasing maririnig mo, investment kasi yun. Correct. So, minsan inisip nila, mababa lang naman ang kikitain ko dyan. Hindi, pero in the long run, you will realize na tama yung mga desisyon. Correct. Na yun. Kaya dapat talaga medyo nakikinig talaga kayo, lalo na sa mga
expert. Yun. Tsaka yung mga matatagal na dito. Opo. Kasi hindi lang sa pagiging realtor ko eh. Kasi I've been here long enough na na-experience ko na yun. Like I buy and then I bought. I buy and then nag-sell ako and then ilang beses na. So nakita ko talaga yung return ng investment ko. Na minsan bibili ka ng bahay, kagaya yung first home namin. We bought it for 85K. 2 years lang kaming bumili. Kailan po yun natin? Noong time na 85 billion. That was 2001. Oh. Yan yung home namin ng Mr. ko. Pero kung siyempre kung titingnan mo yung numbers ate, parang mapapawaw ka kasi 85 eh. And then, bibenta mo ng over 100K. Oo. Yeah. Tapos yung sa second home namin, we bought it for 130 and we sold it for 386. Oh, nice. So, narinig yung mga So, kaya, mag-start na kayong mag-invest dahil talagang ang real estate is one of the best investment vehicle there is dito sa Canada. And ano pa? May isa pa akong singit pala ate. Sige. May naisip ko na lang ito bigla na lang wala dito sa listahan. So ate, siyempre, nabanggit nyo kanina na dapat kumuha ng location. Bahay na magandang location. Oo. So ito ang tanong ko ate. So, para marinig na lang din ng iba kasi siyempre ako, nababalitaan ko lang din dun sa mga taong may bahay na. So, the more na ate ang location mo is, sabihin natin, lagyan natin salitang medyo delikado or medyo creepy yung, mas mataas po ba, although mababa yung presyo ng bahay, pero mataas po ba yung insurance? Yung parang insurance Hindi na din. ano? Hindi rin. Oh, Hindi doon ibinabase yun. Oh, I see. Yes. So, yun kasi narinig ko kaya tinanong ko lang kaya ate sabi, the more na medyo delikado yung lugar, the more The more na mataas mataas ang ang insurance. insurance. Not necessarily. Oo. Not exactly. So, ano na lang, conforme na lang din dun sa unit na... or- Yes, kasi ang pinagbabasehin pa rin dyan is yung bahay mo, yung laki ng lupa mo. Yes. Maraming factors, hindi lang yun. Yeah. Pero mas mahirap talagang ibenta pag, di ba? Pag nandun ka sa lugar. na ganun. It is. Yeah. Kasi meron dito, around ate dito, ay, kaso nga lang, parang 1 month na mahigit. Hindi pa rin. Naka-post pa rin siya. So, ibig sabihin, although sabihin wala doon sa ganda ng bayo, maganda yung pagkakagawa Correct. ng nandun din sa pwesto rin. Correct. Maraming magdadalawang isip na kunin kasi nga Na hindi alam mo, desirable yung oo, area. At syempre, pangarap mo magkaroon ng dream house mo. Gusto mo maganda yung neighborhood din. Correct. Iba pa rin yung nasa peace of mind kapag matutulog ka sa gabi, alam mo sa parang yung paligid mo. Correct. Oo. Correct. Kasi, ang pagbili ng bahay, kasi ang bahay, yung maganda ang bahay mo, pwede yung pumangit. Yung pangit, pwede mo pagandahin. Pero yung location mo, you can never change it. Okay. Kasi andyan na siya. Andyan na. Yeah, so kahit anong ang ganda ng bahay mo, kung pangit yung hindi desirable yung area mo, hindi ka rin makakakuha ng return na ina-expect mo in the future. Kaya it's very important talaga when you're buying a home is location. Yeah. So ayan mga kamamo, narinig nyo na yung mga, alam ko medyo nabitin kayo kasi ilang tanong lang binigyan natin dati. Pero yung mga tanong na iyon, alam ko nasagot yung mga tanong sa isipan nyo. Kasi marami na rin natin kasing nagme-message sa akin like na mga nasa Pilipinas pa yung iba, nagko-comment na magkano daw ba yung palasingin natin, magkano daw ba ang bahay dito sa Saskatoon? Iyon ang hinihintay ng mga subscriber at saka mga viewers natin. Magkano po ba nagre-range ate yung bahay ngayon dito sa Saskatoon? Sabi natin kung brand new siya or yung parang Right. Well, okay. So again, depende sa area. If you are buying somewhere on the west side, 550 pataas. Okay. Yeah, yun yung newer home. But of course, if you're buying on the east side or north end, over 600,000. Pero ang down payment, minimum pa rin is 5%. Plus, may tinatawag kami sa real estate na closing cost. Yun ay 1.5% ng price ng bahay. Yung closing cost, nahando na yung lawyer's fee, kasi kailangan mo mag-hire ng lawyer. Kasi yung lawyer ang magta-transfer ng title sa pangalan mo. Kailangan mo rin ng home inspection. Lalo na kung natirahan na yung bahay, we always advise na magpa-home inspection. So, doon mo rin yung kukunin sa 1.5. Kaya it's very important na to keep in mind, if you're planning to buy a home, hindi lang 5% ang kailangan nyo. You need to save up 6.5%. Minimum lang yun.
Tsaka huwag kayong manghinayang doon kasi promise, kahit na wala pa akong bahay, sa mga naririnig ko sa mga bumili ng bahay, na merong hindi kumuha nung sinasabi ni ate na parang ipapa-inspect, tapos yung mga nagpa-inspect, makikita nyo yung mga kamamo yung regret nung hindi na nagpa-inspect. O, Correct. kasi kung hindi yung papa-inspect, hindi mo alam na may kailangan palang may sira pala yung ganito, yung parang ano yung tawag, usually ate sa mga window, pag winter time. Correct. Pag nagpa-inspection kasi tayo, we look for the 5 major things. Oh, yeah. Number 1, syempre, bubong, yung roof, windows, electrical, plumbing, at saka foundation. Yeah, kasi yun ang mahal ipagawa eh. Kaya, yun ang ating hinahanapan kung may issue. Yung makikita mong mga maliliit na scratches diyan o ano, we call it normal wear and tear. So, baliwala yun. Kasi syempre, hindi naman brand new yung bahay. Kaya, ganun, importante talaga na ipa-inspection. Dahil when we look at the house, let's say nag-viewing tayo, ano lang visual. Yeah, hindi natin nakikita what's behind the walls. Yeah. We don't know what's underneath the flooring. Yeah. Kaya, very important na we do the home inspection. So ayun, nakita niya na, nasabi na ni ate, kahit ako, nagka-idea na ako na ganun pala yung presyo ng mga bahay dito. Yes. So yun, kasi mga parang 2 months ago, may nagme-message talaga sa akin kasi parang from Philippines, parang dito siya babagsak sa Saskatoon. So ngayon, nagtanong siya kung ano yung Presyo ng bahay. Tsaka saan yung mga mas ligtas, saan yung mga mas ano. Para at least, kagandahan din naman doon sa subscriber na natin. Nagre-research na siya kasi mahirap din kasi kung lilipat ka sa isang lugar na wala kang idea tapos pagdating mo dito, zero knowledge ka. Correct. Iba pa rin pagdating mo dito, although hindi mo pa siya na-experience personally, pero yung may idea knowledge ka na. mo, alam mo yung mga dapat na pasikot-sikot. Ayan. Correct. So maraming salamat Ate Ninita Armstrong. Ako rin mismo, marami ako natutunan ngayong araw na to. So maraming salamat. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama. Yan, shoutout pala dun sa ating bagong subscriber. So vlogger din siya dito sa Canada. So paki-subscribe po yung JMS Vlog. So ayan, ano siya, travel ata sila, para nagta-travel sila yan. Sila yung mag-asawa ngayon. Shoutout sa inyo at maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel na yun. Ayan, marami din silang mga vlog yan. Parang ano din siya, buhay Canada rin siya yan. Paki-subscribe at paki-support din ang ating mga Pilipino vlogger sa Canada. Maraming salamat po.